Lisette? Ikaw ba yan? Tanong ko sa babaeng kausap ni Mama Tess. Napalingon naman ang babae sa aking tinuran. Genesis? Wika ni Lisette na agad tumakbo papalapit sa akin at yumakap. Ikaw nga, Jen. Kamusta ka na? Ang gwapo-gwapo mo ngayon ah. Wika ni Lisette na hindi malaman kung ano ang uunahing sabihin. Ikaw nga, Lisette. Ang tanging na wika ko. Dahil na din sa aking pagkabigla. Sino pa ba? Natatawa namang wika ni Lisette sa akin. Kailan ka pa dumating? Tanong ko kay Lisette na hindi pa din nakakabawi sa aking pagkabigla. Kani-kanina lang, nasabi nga ni Aling Tess na nagsimba ka daw. Sagot ni Lisette sa akin. Nga pala, si Erica, kaibigan ko. Agad namang bumati si Lisette kay Erica. Si Marco nga pala, dagdag ko pa. Hi Lisette, Marco nga pala, boyfriend ni Genesis. Bati at pagpapakilala ni Marco kay Lisette. Haba? Kaya naman pala mukhang masayang-masaya tong best friend ko dito at may nagpapasaya pala. Ang aasar naman ni Lisette. Tumahimik ka nga. Pananaway ko naman kay Lisette at natatawa namang tumahimik si Lisette. Maya-maya pa ay may sorpresa nga pala ako sa'yo. Wika ni Lisette. Talaga? Ano ba yan? Matutuwa ba ako dyan? Sagot ko naman kay Lisette. Tignan mo na lang. Pero panigurado akong matutuwa ka. Sagot sa akin ni Lisette. Nasa na? Balik na tanong ko. Nasa unit mo. Halika, tignan mo. Wika ni Lisette habang ako ay hinihila paakyat sa aking unit. Ano ba kasi yun? Bakit di mo pa sa akin sabihin? Pamimilit ko pa kay Lisette. Sorpresa nga, di ba? Tignan mo na lang kasi. Sagot sa akin ni Lisette. Pagkabukas ko ng pinto ay natulala ako sa aking nakita. Kasabay ng mga luhang mabilis na umago sa aking mga mata. Nay? Kuya? Bunso? Ang tanging na wika ko. Anak ko? Salubong na yakap sa akin ni nanay habang siya ay walang tigil sa pagluha. Napakahigpit ng yakap ni nanay sa akin. Kaya naman ginantihan ko din ito ng mahigpit na yakap. Anak, bakit ka umalis? Sa pagitan ng pagluhang tanong sa akin ni nanay. Ang akala ko po kasi ay hindi niyo ako tanggap. Kaya umalis na lang ang ako, Nay. Paliwanag ko habang ninanamnam ko ang yakap ng aking ina. Tanggap ka namin, anak. Sadyang hindi pa lang namin alam ang gagawin namin nung malaman namin ang tungkol sa iyong sakit. Patawarin mo kami, anak. Mahabang paliwanag ni nanay. Mahal na mahal ka namin, anak. Matagal-tagal ka na din naming hinahanap. Dagdag pa ni nanay. Jen, patawarin mo kami. Uwi ka naman ni Kuya. Kuya Jen, sorry. Uwi ka naman ni Bunso na nakayakap na din sa amin. Miss na miss ka na namin, Jen. Sana mapatawad mo kami. Hindi mo lang alam ang pagsisisi namin lalo na nung iparamdam namin sa iyong hindi ka namin matanggap pagsusumamo ni Kuya. Tanging luha lang ang naisagot ko sa kanila dahil sa mga oras na iyon ay punong-puno ng kagalakan ng aking puso na sa wakas ay natanggap na din ako ng aking pamilya. Wala akong sama ng loob sa inyo. Ang totoo nga niyan ay nahihiya ako sa mga nangyari.
ang tanging na wika ko. Wala kang dapat ikahiya, anak. Mahal na mahal ka namin at tanggap ka namin. Kahit ano pa ang nangyari sa'yo, kaya halika na. Umuwi ka na, anak. Wika ni nanay. Oo nga, Jen. Uwi ka na. Miss na miss ka na kasi namin. Pagsang-ayon naman ni kuya kay nanay. Agad naman akong bumitaw sa pagkakayakap ni nanay at kuya. Hindi ako galit sa inyo, nay, kuya, bunso. Pero sana maintindihan din ninyo na nakapagsimula na din ako ng buhay dito. At gusto ko din sanang ipagpatuloy ito kasama ni Mark ko. Mahabang paliwanag ko sabay hila sa mga kamay ni Marco. Nay, kuya, bunso, si Marco nga pala, boyfriend ko. Pagpapakilala ko kay Marco. Agad namang nagmano si Marco kay nanay at nakipagkamay kila kuya at bunso. Anak, kung iyan ang desisyon mo ay wala kaming magagawa. Masaya kami para sa'yo, wika ni nanay. Pero masaya ako at natagpuan ka na ulit namin, dagdag pa ni nanay. Marco, ikaw na ang bahalang mag-alaga kay Genesis, ha? Malayo siya sa amin at kailang ni Aling Tess ang tinuturing niyang pamilya dito. Mahabang bili ni nanay kay Marco. Makakaasa po kayo, tita. Wika ni Marco na pinutol naman ni nanay. Nanay na lang. Iyan ang tatawag mo sa akin, anak, ha? Wika ni nanay kay Marco. Salamat po, nay. Wika ni Marco. Tol, ikaw na ang bahala kay Genesis, ha? Alagaan mo siya. Wika ni kuya kay Marco. Oo naman. Aalagaan ko at mamahalin si Genesis. Pangakong wika ni Marco kila kuya at nanay. Nga pala, si Mama Tess nga po pala, nanay. Nanay-nanayan ko po dito. At saka si Erica, kaibigan ko po. Pagpapakilala ko naman kila Mama Tess at kay Erica, kila nanay at sa mga kapatid ko. Agad namang nilapitan ni nanay si Mama Tess sabay yakap. Hinawakan din niya ang mga kamay ni Erica. Salamat sa inyo sa pagtingin at pag-aalaga kay Genesis. Wika ni nanay kila Mama Tess at Erica. Masaya na ang lahat. Dito na din muna ako. Total, bakasyon naman namin sa school. Sabat naman ni Bunso. Oo nga, nay. Dito muna kayo ni Bunso habang bakasyon. Siya para naman makasama pa ninyo ng matagal si Genesis at makapagbakasyon na din kayo. Suhisyo naman ni kuya. Oo nga naman po, nay. Magbakasyon muna kayo dito nang maipasyal ko po kayo. Pauuwiin ko din sila mami at daddy nang magkakilala na din kayo, wika ni Marco. Magandang ideya yan. Sige, dito muna kami ni Bunso hanggang nakabakasyon pa siya sa school. Pagsang-ayon naman ni nanay. Ako'y magbabakasyon na din muna dito, wika ni Lisette. Walang problema. Magbakasyon kayong lahat dito kung gusto nyo. Wika ko naman. Gustuhin ko man pero kailangan ko kaagad bumalik at walang kasama ang ate at mga pamangkin mo, Genesis. Sabat naman ni kuya. Basta kuya, kung gusto nyo magbakasyon dito ay walang problema, ha? Sagot ko naman kay kuya. Maya-maya pa ay mariing pinisil ni Marco ang aking mga kamay. Nakita ko naman ang mga ngiti nila Erica at Lisette na nagpapahiwatig na masaya sila para sa akin. At dahil nga sa tagpong ito ay umaapaw ang aking kaligayahan. Hindi lamang dahil sa natanggap na ako ng aking pamilya. Sa bagong pamilya at higit sa lahat, dahil na din kay Marco na
nagbigay kulay sa aking buhay. Kinaumagahan ay maaga kaming lumakad. Gusto daw kasing magpunta sa dagat nila nanay, Lisette at ng mga kapatid ko. Kaya naman isinama na din namin sila Erica at Mama Tess. Siyempre, hindi mawawala si Marco. Napakasaya nila habang naglalaro sila sa dagat. Habang kami naman ni Marco ay magkahawak kamay habang pinapanood sila. Sa mga nakikita ko ay nabura lahat ng kalungkutan, sakit at paghihati ng aking nakaraan. Napatunayan ko din na kahit anumang unos o pagsubok ang ibigay sa atin ay paniguradong ito ay ating kakayanin. Matuto lamang tayong lumaban sa hamon ng buhay dahil walang ibinibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Dahil magbibigay siya ng mga taong tutulong at mag-aahon sa atin sa putikan ating kinasasadlakan. At tungkol naman sa sakit ko, sa ngayon ay namumuhay na din ako ng normal. Oo, ang HIV ay isang sakit pero hindi ito nangangahulugan na katapusan na ito ng aking buhay. Early detection is the key nang maagapan ng anumang komplikasyon na maaring dumapo sa atin. Maraming mga testing centers na pwede kayong magpa-test ng libre. Huwag lamang kayong matatakot. Oo, dahil hanggang ngayon ay may stigma pa din ang sakit na ito, kaya naman karamihan ay natatakot na magpa-test. Pero katulad nga ng nasabi ko, mas maganda na malaman natin agad ang status natin. Isipin natin na kailangan nating harapin at labanan ang stigma na ito nang tayo ay makapamuhay ng normal. Always practice safe sex din mga ka-pride para maiwasan natin ang pagkakaroon nito. At sa mga katulad kong PLHIV, saludo ako sa inyong lahat. Mabuhay tayo ng mapayapa at masaya. Deserve natin to.